Sa nakaraang kwento, ang pag-aalala na magdidikit-dikit ang papel ay hindi naman talaga kailangan dahil kapag sumasalok ng pulp para gumawa ng papel, ang mga hibla nito ay mahigpit na magkakaugnay ng paalang. Samantalang sa patayong direksyon dahil dumadaloy ang tubig sa pagitan ng mga hibla, nagiging patag ang mga ito at hindi magdidikit pagkatapos pigain hanggang wala nang lumalabas na tubig. Ang dating 10 sentimetrong kapal ng basang papel ay naging 4 na sentimetro na lamang. Nawala rin ang mga bakas ng magaspang na pattern at naging makinis at patag ang papel. Mukha na itong mga kulay kremang carton. Ang huling hakbang ay idikit ang pinatuyong papel sa paper wall upang tuluyang matuyo. Pinagawa ni Hanfeng ang mga karpintero ng isang kasangkapan na parang mop na binalutan ng pinatigas na balat ng antelope para gamitin sa pagdidikit ng papel. Siya mismo ang unang nagpakita kung paano ito gawin. Nagsindi siya ng apoy sa loob ng lagusan ng drying wall upang uminit ito. Pagkatapos ay maingat niyang hinayla ang isang piraso ng basang papel, hawak ang isang sulok gamit ang isang kamay habang sinusuportahan ito ng kasangkapan sa kabilang kamay. Idinikit niya ito sa dingding at pinakinis, na parang nagdidikit lamang ng poster o slogan. Noong una, hindi gaanong interesado si Choi at Big Shu sa papel, ngunit nang sabihin ni Hanfeng na napakahalaga nito sa pag-unlad ng tribo, nagsimula silang magbigay pansin. Ipinaliwanag ni Hanfeng na maaaring gamitin ang papel bilang pantikip sa mga bintana. Nang makita nilang medyo malinaw at may konting transparency ang papel, inakala ni Big Shu na nais lamang itong ipagpalit ni Hanfeng sa mga balat ng hayop para gawing damit. Ngunit iniisip naman ni Choi na mahina ang papel at madaling masira kapag nabasa. Ipinaliwanag ni Hanfeng na kapag pinahiran ng taong oil ang papel, magiging hindi ito tinatabla ng tubig. Bukod pa rito, mas magiging malinaw pa ang papel pagkatapos pairan. Sinubukan nila ang paraan ni Hanfeng at nakita nilang totoo nga ito. Curious na nagtanong si Big Shu kung may iba pa bang gamit ang papel. Sumagot si Hanfeng na maaari itong gamitin sa pagsusulat. Napakahalaga raw ng mga karakter ng Han dahil kaya nitong magtala at magpasa ng impormasyon. Mas magaan at mas maginhawa ang papel kaysa balat ng hayop at maaari pa itong gawin ng tribo ng walang limitasyon sa dami. Dahil dito, napakaraming impormasyon ang maaaring maisulat at maipasa ng sabay-sabay. Bagamat iniisip ni Big Shu na hindi gaanong mahalaga ang pagsusulat, mas malalim naman ang naging pag-unawa ni Choi. Naisip niya na kapag pinagsama ang papel at mga karakter ng Han, mas magiging madali ang pagpapasa ng kaalaman at mga teknik ng tribo sa susunod na henerasyon. Matapos matuyo ang unang 600 piraso ng papel, mahigit 570 ang nanatiling maayos at buo. Ang mga nasira ay dahil lamang sa pagkakamali habang inaalis o idinidikit ang mga ito sa dingding. Labis na nasiyahan si Hanfeng dahil matagumpay silang nakagawa ng totoong papel. Matapos ang matagumpay na pagsubok, nagsimulang mag-overtime ang paper workshop. Nakakagawa na sila ng mahigit 1,000 piraso ng papel bawat araw. Gayunpaman, upang matugunan ang pangangailangan para sa pagpapalit ng mga bintana sa Hanyang City, kakailanganin pa rin ng kaunting panahon. Nang magkaroon ng kaunting libreng oras si Hanfeng, nagsimula naman siyang mag-isip ng bagong proyekto. Sa kasalukuyang bilis ng produksyon, sapat na ang 1 linggo upang matakpan ng papel ang lahat ng bintana. Dahil may natitira pang mga hilaw na materyales, ipinagpatuloy nila ang paggawa ng papel. At ngayong mayroon ng papel, nagsimulang pag-isipan ni Hanfeng kung anong uri ng panulat ang maaari nilang gamitin. Ngunit alam niyang imposibleng gumawa agad ng fountain pen o ballpen sa kasalukuyang panahon. Ang mga uri ng panulat na maaaring gawin ay ang Bisaya-style quill pen, Tagalog-style brush pen, at lapis. Dahil ang brush pen ay sumusulat ng malalaking karakter at nagsasayang ng maraming papel, hindi ito napili. Kaya ang natira ay quill pen at lapis, na masangkop para sa pagsusulat ng maliliit na letra. Gayunpaman, kakaunti lamang ang materyales para sa quill pen. Karamihan sa malalaking balahibo sa Han tribe ay ginagamit sa paggawa ng mga palaso. Bukod pa rito, madaling maubos ang quill pen at kailangan pang hasay ng madalas, kaya hindi ito praktikal. Ang pangunahing materyales para sa lapis ay kahoy, luwad, at graphite. Maraming kahoy at luwad ang tribo, ngunit walang lokal na graphite. Mabuti na lamang at nakabili noon si Hanfeng ng kaunting graphite. Bukod dito, matapos sumali ang tribo ng Shu sa Han tribe, nalaman niya kung saan makakahanap ng graphite at borax. Kaya agad na ipinatawag ni Hanfeng si Big Shu at ang dating pinuno ng tribong Shui upang pamunuan ang pagmimina ng graphite at borax. Nagayos din si Big Shu ng mga escort, naghanda ng mga kagamitan at pagkain, at nagdala pa ng agila para sa komunikasyon.
Nang masiguro na ang materyales para sa paggawa ng lapis, nagsimula namang mag-isip si Hanfeng ng panulat na maaaring gamitin para sa opisyal na pagsusulat dahil madaling mabura ang sulat ng lapis at hindi ito bagay para sa mahahalagang dokumento. Naisip niya ang paggamit ng tinte at brush pen. Hindi matibay ang goose quill, kaya napagpasyahan niyang brush pen pa rin ang pinakamainam. Marunong si Hanfeng ng calligraphy, bagamat hindi ganoon kagaling. Sa makabagong panahon, may uri ng soft nib fountain pen na kombinasyon ng fountain pen at brush pen. Manipis at matibay ang dulo nito kaya kayang magsulat ng maliliit na letra at nakakatipid sa papel. Ngunit alam ni Hanfeng na imposible pang gumawa ng fountain pen na may sariling ink cartridge sa kasalukuyan. Kaya nagpasya siyang gumawa muna ng maliliit na brush pen na isinasawsaw sa tinta. Ang malalaking brush naman ay gagamitin lamang ng mga bata sa pagsasanay sa pagsusulat. Hindi rin problema ang materyales para sa brush pen. Ang katawan ng panulat ay maaaring gawin mula sa mga tinek ng man-eating plant. Noon ay ginagawang panggatong lamang ang mga tinek na ito, ngunit ngayon maaari na silang gawing hawakan ng panulat. Ang brush naman ay maaaring gawin mula sa balahibo ng kambing, balahibo ng lobo, o pinaghalong dalawa. Marami ring nakaimbak na balahibo at bola ng lobo ang hand tribe mula pa noong taglamig, kaya sapat ito upang makagawa ng maraming brush pen. Habang iniisip ni Hanfeng ang paggawa ng mga panulat, inaasikaso rin niya ang mga gawain ng tribo sa isang hapon ng tag-init. Habang nagpapahinga sa tanghali, nakatanggap siya ng magandang balita. Ang Ling tribe, na nakilala niya noon habang naghahanap ng ligaw na palay sa latian, ay natuto mula sa kanya kung paano gumawa ng mga bolsa. Simula noon, naging mahilig sa paggawa ng bolsa ang mga tao ng Ling tribe. Kalaunan, nakadiscover sila ng kawayan sa latian at unti-unting gumanda ang kanilang buhay. Ginamit nila ang mga bolsa upang makarating sa mas malalayong lugar at makapag-ani ng mas maraming water chestnut. Araw-araw ay dumarami ang kanilang ani. Gumamit din sila ng kawayan sa paggawa ng mga sandata tulad ng sibat, pike, pana, palaso, fish spear, at mga basket na yari sa kawayan. Dahil dito, lumakas ang kanilang kakayahan sa pangangaso at depensa. Nasakop pa nila ang ilang maliliit na tribo sa paligid nila. Lumaki ang kanilang populasyon hanggang mahigit 1,000 katao at naging pinakamalakas na grupo sa lugar ng latian. Itinuturing ng Ling tribe si Hanfeng bilang kanilang tagapagligtas. Sa kanilang puso, si Hanfeng ay parang isang Diyos. Naalala nila na minsang kumuha si Hanfeng ng isang uri ng halaman, kaya inisip nilang tiyak na may espesyal itong gamit. Dahil dito, nagsimula silang maghanap nito saan man. Sa wakas, natagpuan nila ang palay. Noong una, marami silang sinubukang paraan para lutuin ito, ngunit walang naging masarap. Hanggang sa isang araw, may isang taong aksidenteng nagpakulo ng bigas at isda sa loob ng isang tubong kawayan, at nakagawa sila ng masarap na lugaw na isda sa kawayan. Mula noon, natuklasan nila ang kakaibang sarap ng bigas. Pagkatapos ng maraming eksperimento, nalaman nilang maaaring kainin ang bigas sa iba't ibang paraan, lalo na ang sinaing na bigas na naging pangunahing pagkain ng tribo. Mas marami pa silang natagpo ang ligaw na palay sa latian. Bagamat hindi pa nila alam kung paano ito itanim, unti-unti na silang pumasok sa panahon ng agrikultura. Ang ilog sa silangan ng bagong lungsod ng Han tribe ay konektado sa latian. Matagal nang napansin ng Ling tribe na may mga taong nakatira roon. Noong una, kakaunti lamang ang populasyon sa lugar na iyon. Nais pang ang sakupin ng Ling tribe ang lugar, ngunit habang tumatagal ay lalo itong lumaki. Hindi lamang sila nagtayo ng mga pader ng lungsod, kundi nag-alaga rin sila ng maraming mababangges na hayop. Dahil dito, hindi na nang-ahas ang Ling tribe na umatake at nagpadala na lamang sila ng mga tao upang magmasid ng palihim. Nakita nila kung paano inililihis ng Han tribe ang tubig papunta sa mga bukirin, nag-aararo, nagtatanim ng binhi, at naglilipat ng mga pangla. Napakabilis lumaki ng mga halamang ito. Nang masusing pagmasdan ng Ling tribe, napansin nilang kahawig ito ng kanilang palay kaya naghinala silang ito nga ang tribo ni Hanfeng. Agad na nagpasya ang mga pinuno ng Ling tribe na magpadala ng ilang taong dati nang nakilala si Hanfeng upang kumpirmahin ito. Sa sandaling iyon, dumating silang Chow at ilang miyembro ng Ling tribe sa kabilang pampang ng Han tribe. Pinili nilang tumawid gamit ang balsang kawayan sa oras na walang tao sa ilog, ngunit bago pa sila makalapag ay napansin sila ng mga bantay sa tarangkahan ng lungsod. Si Dachwai, na namumuno sa patrol team, ay agad na nagpadala ng isang pangkat doon. Iniutos niyang subukang hulihin sila ng buhay. Kung hindi lalaban ang mga ito, dapat silang dalhin sa kanya. Nang makita ng mga miyembro ng Ling tribe ang mga bantay na paparating na may dalang armas, natakot sila. May isang nagsabi, kapag bumaba tayo sa pampang, siguradong mabibihag tayo. Mabibigo ang misyon.
Sinabi nilang Chow na siya na lamang ang unang tatawid sa paglangoy habang maghihintay ang iba. Kapag hindi siya pinatay, saka tatawid ang iba. Dahil silang Chow ang unang taong natutong gumawa ng bolsa sa kanilang tribo, iniisip niyang maaaring makilala siya ni Han Feng at mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Lumangoy silang Chow papunta sa pampang. Pagkatayo pa lamang niya, napalibutan na agad siya ng mahigit 100 sibat. Mabilis siyang nagsenyas na wala siyang masamang balak. Inilabas pa niya ang isang malaking water chestnut na itim at hugis ulo ng toro. Sinabi niya sa mga bantay na dalhin iyon sa kanilang pinuno. Bagamat hindi naintindihan ng mga bantay ang sinasabi nilang Chow, naunawaan nila ang ibig niyang ipahiwatig. Kinuha nila ang water chestnut at dinala siya patungo sa tarangkahan ng lungsod. Dinala ng leader ng pangkat silang Chow sa city gate. Tiningnan siya ni Dachwai at inisip niyang maaaring kilala nito ang kanilang pinuno. Sinabihan niya ang mga bantay na huwag pahirapan silang Chow at siya mismo ay pumasok sa lungsod upang hanapin si Han Feng. Curious na tumingin-tingin silang Chow sa paligid. Lahat ay bago sa kanya, mga kahoy na upuan, puting mangkok na may mga disenyo, at iba pang gamit. Napakaayos at napakaganda ng lahat. Tinawag ni Dachwai si Han Feng at ibinigay ang water chestnut. Sinabi niya, may ilang taong dumating mula sa kabilang ilog gamit ang isang bagay na gawa sa kawayan na kayang lumutang sa tubig. Sinabi ng babaeng iyon na ibigay ito sa pinuno. Agad na nakilala ni Han Feng na iyon ay water chestnut. Naalala niya noong pumunta siya sa latian sa silangan ng bundok upang maghanap ng palay. Nakilala niya noon ang isang tribong dalubhasa sa pag-aani ng water chestnut at tinuruan niya silang gumawa ng bolsa. Kaya nahulaan niyang sila ay mula sa tribong iyon. Tinanong ni Dachwai kung gusto ba niyang makipagkita sa babae. Sumagot si Han Feng ng oo. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang water chestnut para sa Han tribe, ang Ling tribe naman ay may kawayan. At ang kawayan ay isang bagay na matagal nang hinahanap ni Han Feng. Kung maaari silang makipagkalakalan o mapasama sa Han tribe, magkakaroon sila ng sapat na supply ng kawayan. Lumabas sina Han Feng at Dachwai mula sa lungsod. Nang makita nilang Chow si Han Feng, agad siyang lumuhad at masayang nagpasalamat sa pagtuturo sa kanila kung paano gumawa ng bolsa. Pinatayo ni Han Feng silang Chow sa tulong ng mga bantay at nagsenyas siya. Kung may kasama ka pa, tawagin mo sila rito. Hindi ko sila sasaktan. Nag-isip sandali silang Chow at nagpa siyang tawagin ang apat pa niyang kasama upang lumapit sa pampang. Nang makita ng apat na nakatagpo nilang Chow ang pinuno, labis silang natuwa at mabilis nilang itinawid ang kanilang balsang kawayan sa ilog. Sumunod sila kay Lang Chow papunta sa tarangkahan ng lungsod. Tiningnan ni Han Feng ang mga sandatang kawayan ng mga miyembro ng Ling tribe. Sigurado siyang marami talaga silang kawayan. Labis siyang natuwa. Sinabi nilang Chow kay Han Feng na sinunod nila ang kanyang mga itinuro at natutunan nilang gumawa ng mga bolsa. Alam na rin nila ang tungkol sa nakakain na damo, ngunit hindi nila alam kung paano ito itanim. Ligaw na palay lamang ang kaya nilang tipunin. Nais nilang turuan sila ni Han Feng kung paano ito palagwin. Sinabi ni Han Feng na maaari niya silang turuan, ngunit kailangan nilang makipagpalitan ng mga gamit bilang kapalit, halimbawa, ang kawayan na ginagamit nila sa paggawa ng mga armas. Makikipagpalitan din ng Han tribe ng sarili nilang mga produkto. Kapag pumayag sila, magpapadala si Han Feng ng mga tao upang turuan silang magtanim ng palay. Pagkatapos sabihin iyon, ipinakuha ni Han Feng kay Dachwai ang ilang halimbawa ng mga produkto ng Han tribe, mga palayok, puting asin, bakal na kaldero, sandok na bakal, mga kasangkapang pansaka, at iba pa. Tinikman ng mga miyembro ng Ling tribe ang puting asin at sinuri ang mga gamit. Sa huli, sinabi nilang puting asin at mga kagamitang pansaka lamang ang kailangan nila. Gusto rin nila ng mga damit at maraming alagang hayop tulad ng mayroon ng mga tao ng Han tribe. Nang marinig ito ni Han Feng, naunawaan niyang nakatira ang Ling tribe sa latian kung saan kakaunti ang malalaking hayop na maaaring alagaan. Kulang sila sa tela at balat ng hayop para gawing damit tuwing taglamig. Ngunit napakalaking lugi naman kung napakaraming bagay ang ipagpapalit-kapalit lamang ng kawayan. Kaya kailangan niyang baguhin ang mga kondisyon ng kasunduan. Naisip niya na dahil maraming tubig sa latian, napakaangkop nito sa pag-aalaga ng mga pato. Maaaring gamitin ang balahibo ng pato para sa mga palaso, habang ang itlog at karne naman ay parehong nakakain. Madali rin alagaan ang mga pato kaya bagay itong ipakilala sa Ling tribe. Kaya sinabi ni Han Feng kay Lang Chow na maaari silang bigyan ng tela at mga alagang hayop, ngunit hindi lamang kapalit ng kawayan. Kailangan ninyong makipagpalitan gamit ang mga produktong gawa sa kawayan, sabi ni Han Feng. Halimbawa, mga banig, salakot, hawakan ng panulat, chopsticks, at iba pa. Hindi naunawaan nilang Chow kung ano ang tinutukoy ng mga produktong gawa sa kawayan.
Kaya sinabi ni Hanfeng na magpapadala siya ng mga tao upang turuan sila. Ngunit sinabi rin niyang hindi na maaaring manatili sa kanila ang kanilang balsang kawayan. Ipababalik niya ito pagkatapos. Pagkatapos sabihin iyon, iniutos ni Hanfeng sa mga sundalo na kunin ang balsang kawayan at baklasin ito sa magkakahiwalay na poste ng kawayan. Pagkatapos, ipinaturong muli ng mga manggagawa sa lungsod sa mga miyembro ng Ling Tribe kung paano gumawa ng iba't ibang gamit mula sa kawayan. Nanatili roon ang 5 miyembro ng Ling Tribe sa loob ng ilang araw. Natuto silang maghabi ng kawayan at mas lalo pang nakilala ang Han Tribe tulad ng kanilang mga produkto, paraan ng pamumuhay, at kung paano sila kumakain. Pinapante rin ni Hanfeng ang nakatatanda ng Chou Tribe upang turuan sila tungkol sa pagsasaka at ipaliwanag ang proseso ng pagtatanim ng palay. Ikinwento rin niya kay Lang Chao ang mga benepisyo at paraan ng pag-aalaga ng mga pato. Lubhang naging interesado si Lang Chao. Sa totoo lang, hindi mahirap mag-alaga ng pato. Ang Ling Tribe ay may parehong tuyong lupa at latian. Kailangan lamang nilang bakuran ng kawayan ang isang bahagi ng tabing ilog, hulihin ang mga bagong pisang bibe, at alagaan ang mga ito. Maaari rin silang gumamit ng mga kulungang kawayan o lambat upang hindi makatakas ang mga pato. Maaari pa nilang patabain ang mga pato sa pamamagitan ng regular na pagpapakain. Pakiramdam ni Hanfeng ay kapaki-pakinabang ang kasunduang ito para sa magkabilang panig. Hindi kailangang mag-alaga ng pato ng Han Tribe, ngunit maaari pa rin silang makakuha ng karne ng pato, itlog, at balahibo ng pato. Samantala, nakakuha naman ang Ling Tribe ng tela at mga alagang hayop. Kahit hindi sila opisyal na sumapi sa Han Tribe, para na rin silang nagtatrabaho para rito. Makalipas ang 1 linggo, natutunan na nina Lang Chao at ng kanyang mga kasama kung paano maghabi ng kawayan. Maagang maaga ng araw na iyon, pumunta si Hanfeng sa tabing ilog upang ihatid sila. Dahil nabaklas na ang kanilang balsang kawayan, gumamit ang Han Tribe ng bagong gawang maliit na bangka upang ihatid sila pauwi. Nagpadala rin sila ng karagdagang 15 katao na pinamunuan ng pinuno ng Chou Clan. Kasama rito ang mga bihasa sa pagtatanim ng palay, mga bantay, at isang agila para sa pagpapadala ng mensahe. Ang pinuno ng Chou Clan ay dating leader ng Chou Tribe. Magkahawig ang kapaligiran ng Chou Tribe at Ling Tribe kaya siya ang pinakaangkop upang tumulong sa pagpili ng lupang taniman at magturo kung paano magtanim ng palay. Mananatili roon ang grupong ito ng mahigit 1 buwan upang tulungan ang Ling Tribe sa pagtatanim ng palay at pagpaplano ng lugar para sa pag-aalaga ng pato. Pagkatapos nito, sumakay sina Lang Chao at ang iba pa sa maliit na bangka kasama ang mga sugo at umalis. Kalahating buwan nang nasa bagong lungsod si Hanfeng. Sa panahong iyon, nakikipag-ugnayan siya sa Hanyang City sa pamamagitan ng mga liham. Alam niyang maayos ang progreso ng konstruksyon doon. Natapos na ang 2 gusali ng paaralan at ang 2 pa ay ginagawa pa rin. Iba ang disenyo ng bagong lungsod kumpara sa Hanyang City. Parihaba ang hugis nito. Mas malaki rin ang pamilihan kaysa sa nasa Hanyang City. Hinati ito ng 2 pangunahing kalsada sa 4 na malalaking bahagi, at bawat malaking bahagi ay hinati pa sa 4 na maliliit na seksyon, kaya may kabuoang 16 na maliliit na lugar. Ngunit patuloy na dumarami ang populasyon ng bagong lungsod. Bukod sa mga miyembro ng Han Tribe, marami ring mga manggagawa roon, kaya halos umabot na sa 10,000 katao ang populasyon. Dahil dito, kinakailangang magtayo pa ng mga bahay at bodega, tulad ng woodworking shop, pandayan, lugar para sa mga alagang hayop, imbakan ng butil, at imbakan ng pakain. Nasakop na ng mga ito ang 3 lugar. Bukod pa rito, napakalawak din ng residential area sa bagong lungsod. Kahit pagawing puro tirahan ang natitirang 13 lugar, hindi pa rin ito magiging sapat para sa halos 10,000 katao. Kaya kinakailangan nilang magtayo pa ng karagdagang mga bahagi ng lungsod. Orihinal na plano ni Hanfeng na magtayo ng isang way station o maliit na nayon sa pagitan ng bagong lungsod at Hanyang City. Ngunit kulang ang tubig doon. Hindi sila makakapagtanim ng palay kaya hindi magiging sapat ang kanilang pagkain. Dahil dito, kailangan muna nilang hintayin na matagumpay na mapalago at mapalawak ang pagtatanim ng mais at soybeans na mas kayang mabuhay sa tuyong lupa. Sa ngayon, wala silang ibang magagawa kundi sundin ang dating plano, magtayo ng isa pang market area sa hilaga ng kasalukuyang pamilihan. Kasing laki rin ito ng una at hahatiin din sa 16 na maliliit na bahagi upang mabawasan ang problema sa kakulangan ng tirahan. Pagkatapos ibigay kay Dachwai ang tungkulin sa pagpapatayo ng ikalawang market area, ipinagpatuloy ni Hanfeng ang pagsasaliksik tungkol sa paggawa ng papel. Nais niyang makahanap ng paraan upang gawing mekanisado ang proseso at tuluyang mapalitan ng mano-manong paggawa upang mas mapabilis ang produksyon ng papel.
Naisip niyang maghabi ng mahabang banig na kawayan na magsisilbing conveyor belt, habang may pampainit sa ilalim nito upang matuyo ang pulp habang gumagalaw. Ngunit hindi pa rin niya masolusyonan kung paano mabilis at pantay na ilalagay ang pulp sa conveyor nang hindi ito nasa Syra. Habang abala siya rito, nakatanggap ng liham mula sa Hanyang City sa pamamagitan ng Agila. Iniulat doon na dumating na ang dalawang survey team mula sa Northern Tribal Alliances. May 37 katao ang grupo, kabilang ang mga pinuno ng dalawang alyansa. Nagdala rin sila ng maraming ligaw na asno na may kargang mga batong tabletang may nakaukit na mga alamat. Pagdating ng survey team sa labas ng Hanyang City at makita nila ang lungsod na gawa sa berdeng ledrilyo, labis silang namangha. Napakaayos ng pagkakalatag ng mga ledrilyo na para bang ginawa ito ng mga Diyos. Habang papalapit sila, nakita nila ang mga batang nagpapastol ng tupa at naglalaro ng soccer sa isang malawak na damuhan. Pagdaan nila roon, nakita rin nila ang malinaw na moat o kanal sa paligid ng lungsod. Naisip nilang napakatibay ng depensa ng lungsod na kahit ang Ape-men ay hindi ito kayang lusubin. Sinalubong sila ng Elder at ni Shaman Shu sa tarangkahan ng lungsod. Dalawang miyembro ng survey team ang nagsilbing tagasalin. Pagpasok nila sa lungsod, nakita nila ang mga karwaheng hinihila ng baka na nagdadala ng mga ledrilyo papunta sa sentro. Ang mga kalsada ay sementado ng ledrilyo, patag at makinis. Sa gilid ng mga kalsada ay may mga butas na dinadaluyan ng tubig. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga bahay na may usok na lumalabas sa simenea at mabangong amoy ng pagkain sa hangin. Pagdating nila sa sentrong lugar, nakita nila ang dalawang gusaling may 3 palapag. Sa kabilang panig ay may isa pang katulad na gusaling ginagawa pa. Maraming tao ang nagtatrabaho rito. Hindi sila makapaniwalang kayang gawin ng mga tao ang ganoong klaseng gusali. Dinala sila ng elder sa inihandang matutuluyan. Sinabi nito na nasa bagong lungsod pa ang pinuno at babalik kinabukasan. Maaari muna silang maglibot sa tribo sa araw na iyon. Mausisang nagtanong ang mga miyembro ng survey team, anong oras darating ang pinuno bukas? Totoo bang sumasakay siya sa isang hayop na may mahabang ilong? Sumagot si Shaman Shu, babalik bukas ang pinuno na nakasakay sa isang elepante. Mabilis silang nagtanong muli, maaari ba naming makita ang inyong pagkain at kung paano ninyo ito nakukuha? Ngumiti ang elder at sinabi, nasa bahay ang pagkain, nasa hapagkainan. Malalaman ninyo kapag kumain na kayo. Sa hapon, dadalhin namin kayo upang libutin ang tribo at ipapakita kung paano namin nakukuha ang aming pagkain. Pumasok ang mga miyembro ng survey team sa bahay. Nakita nila sa mahabang mesa na gawa sa limuwood ang nilagang karne, ginisang gulay, at sabaw na may kamatis at itlog. Mayroon ding mga puting porselanang pinggan at ceramic na kutsara. Pakiramdam nila ay napakaluhong mamuhay ng nakaupo sa upuan, nakasandal sa mesa habang kumakain, at gumagamit ng ganoong kagagandang kagamitan sa pagkain. Nagtanong ang isang elder, ang mga batong mangkok na ito, para lang ba sa pinuno? Sumagot ang mga miyembro ng Han Tribe, hindi ito bato, ito ay pottery. Lahat sa Han Tribe ay mayroon nito. Maaari rin namin itong ipagpalit sa ibang tribo. Labis na namangha ang survey team at lalo silang nasabik na makilala si Han Feng. Pagkatapos, nagsimula silang kumain. Mabango at malambot ang kanin. Masarap ang egg drop soup at maging ang mga ginisang gulay ay napakasarap din, lalo na ang wood ear mushrooms na ginisa kasama ang berdeng sili. Kahit maanghang ito, nagustuhan pa rin ng lahat. Tungkol naman sa pinaghalong nilagang karne ng tupa, hindi pa sila nakakain ng karne na niluto sa ganoong paraan kaya talagang nasarapan sila. Nagtanong sila kung ano ang pangunahing pagkain ng Han Tribe araw-araw. Sumagot ang mga miyembro ng Han Tribe na ito ay kanin na mula sa halamang palay. Sa simpleng pagtatanim lamang ng buto sa lupa, maaari itong tumubo at maging palay. Ngunit hindi madaling magtanim nito dahil nangangailangan ito ng palayan. Idinagdag pa nila na si Han Feng mismo ang may paraan upang gumawa ng mga palayan. Lalong namangha ang survey team nang marinig ito. Pagkatapos kumain, sabik silang makita ang mga palayan. Dalawang miyembro ng Han Tribe ang naglibot sa kanila. Una silang pumunta sa silangang tarangkahan upang makita ang mga palayan at ang ginawang ilog ng tao. Nang malaman nilang hinukay lamang ng mga tao ang mga ilog na iyon, labis silang nagulat. Tahimik na pinagmasdan ng isang elder ang mga palayan habang malalim na nag-iisip. Iniisip niya kung maaari rin bang magtanim ng palay sa kanilang sariling tribo sa ganitong paraan. Pagkatapos nito, pinuntahan nila ang mga taniman ng mani at trigo. Interesado sila sa mga pananim na hindi kailangang itanim sa tubig. Gayunpaman, bago pa lamang ang mga pananim na ito at wala pang matatag na binhi. Matapos libutin ang mga bukirin, bumalik sila sa lungsod upang tingnan ang mga industrial na lugar.
Nakita nila ang oil press workshop, textile workshop, at woodworking shop. Sa woodworking shop, nakita nila ang isang windmill na nagpapaikot ng mga gear na kumokontrol sa isang bakal na lagari upang magputol ng kahoy. Pakiramdam nila ay banal na teknolohiya iyon. Para sa kanila, Diyos lamang ang kayang gumawa ng ganoon. Pagkatapos ng paglilibot, lubos silang humanga sa Han Tribe at kay Han Feng. Naniwala silang si Han Feng ang Diyos na nasa mga alamat na nakaukit sa mga tabletang bato. Inaasahan nilang makilala siya upang malaman kung papayag itong pangunahan sila laban sa Cannibal Tribe at bigyan sila ng mas mabuting buhay. Nais din nilang malaman kung paano sila aayusin sakaling sumapi sila sa Han Tribe dahil punong-puno na ang Hanyang City ng mga tao. Kinabukasan, dalawang grupo ng mga tao ang bumalik sa Hanyang City. Ang unang grupo ay ang Mineral Exploration Team na pinamunuan ng miyembro ng Shrek Clan. Nakahanap sila ng minahan ng graphite at minahan ng borax. Madali silang nakakuha ng 2 kariton ng graphite at 1 kariton ng borax. Gumamit sila ng 3-4 na gulong na karwaheng hinihila ng baka, na bawat isa ay may 2 baka, upang makabalik ng hapon. Pinangunahan ng Elder at ni Shaman Shu ang survey team papunta sa East Gate upang hintayin si Han Feng. Bandang alas 4 ng hapon, nakita nila si Han Feng na pabalik habang nakasakay sa kanyang elepanteng may isang sungay. Sa pagkakataong ito, sina Han Feng, Nu Bao, at Wei Shan lamang ang kasama. Ang iba ay nanatili sa bagong lungsod upang gumawa ng papel. Nais ni Han Feng na hikayatin ang Tribal Alliance na ito na sumapi sa Han Tribe upang mapalakas pa ang kanilang puwersa. Plano rin niyang gamitin ang Propecia sa mga tabletang bato bilang propaganda upang lumikha ng suporta ng mga tao, ipahayag na siya ang anak ng mandato ng langit at pagkatapos ay umakyat sa trono upang magtatag ng isang bansa. Pagkakita pa lamang ng survey team kay Han Feng, agad nila siyang nakilala bilang Diyos na nasa mga tabletang bato. Mabilis silang lumuhad at yumuko bilang paggalang. Sinabihan sila ni Han Feng na tumayo at sinabi niyang mag-uusap sila ng mas maayos pagkapasok sa lungsod. Pagkatapos ay inayos niya ang isang pagpupulong sa hapunan upang pag-usapan ng detalyado ang lahat. Pagkauwi niya sa bahay, agad na nag-ulat sina Shaman Shu at ang Elder tungkol sa sitwasyon. Sinabi ng Elder na mabilis ang progreso ng pagpapatayo ng paaralan. 2 gusali na ang natapos. Ang ikatlong gusali ay nasa ikalawang palapag na, habang hinuhukay pa lamang ang pundasyon ng ika-4 na gusali. Tinanong din ng Elder si Han Feng tungkol sa bahay na balak nitong ipatayo sa hilagang bahagi ng paaralan kung sisimulan na ba nila ang konstruksyon. Sumagot si Han Feng na unahin muna nilang tiyakin ang kalidad ng paaralan. Tungkol naman sa kanyang bahay, mamaya na nila ito aasikasuhin dahil maaari pang magbago ang plano. Iniulat naman ni Shaman Shu na bumalik na ang mining team noong umaga at nakatagpo sila ng graphite at borax. Labis na natuwa si Han Feng. Iniutos niyang tawagin ang mining team sa hapunan mamayang gabi upang mabigyan sila ng gantimpala. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila ang survey team. Dumating ang survey team kahapon ng umaga, may dalang maraming ligaw na asno mula sa talampas at may kargang ilang tabletang bato. Inilibot nila ang grupo sa Hanyang City at napansin nilang interesado ang mga ito sa pagsasaka. Marahil ay nais nilang matutunan ito mula sa Han Tribe. Sinabi ni Han Feng na kung gusto nilang matutong magsaka, kailangan muna nilang sumapi sa tribo. Napangiti ang tatlo dahil pabor silang lahat sa pagpapalawak at pag-unlad ng tribo. Ang hapunan ay ginanap sa ibabaw ng city wall. Ito ang unang pagkakataon na nakaakyat doon ang survey team. Nakita nila mula roon ang mga bukirin at ilog sa ibaba ng lungsod at namangha sila sa ganda ng tanawin. Habang pinagmamasdan nila ito, iniisip din nila ang kahalagahan ng city wall. Umupo si Han Feng sa pinakadulong bahagi ng mesa. Ang una niyang binuksang usapan ay tungkol agad sa Cannibal Tribe. Nagpasalamat siya sa survey team dahil tinulungan nila ang kanyang tauhan na matagpuan ang pinagtataguan ng Cannibal Tribe na magiging daan para sa kanilang pag-atake pabalik. Pagkarinig nito, nawala ang interes ng survey team sa tanawin at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, konektado ito sa Propecia sa mga tabletang bato, at si Han Feng na nakaupo sa harap nila ang pinunong nakatakdang mamuno sa sangkatauhan laban sa Ape Men ayon sa Propecia. Isang matandang elder ang nagtanong kay Han Feng tungkol sa kanyang plano laban sa Cannibal Tribe. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala dahil naniniwala siyang napakalakas ng Cannibal Tribe. May kumpiyansang sumagot si Han Feng. 3 beses nang sinalakay ng Cannibal Tribe ang Han Tribe, at sa lahat ng pagkakataon, kami ang nagwagi. Ang tribong kanibal ay hindi naman walang kahinaan. Ang mga alipin sa lungsod ay mga nahuling miyembro ng tribong kanibal. Nagulat ang mga miyembro ng survey team, hindi sila makapaniwalang kayang talunin ng Han Tribe ang makapangyarihang tribong kanibal.
May nagtanong tungkol sa kahinaan ng tribong kanibal. Ipinaliwanag ito ni Han Feng. Malakas at mabilis ang tribong kanibal, lalo na sa kagubatan. Kaya kapag lalabanan sila, huwag pumili ng malawak na gubat bilang lugar ng laban upang malimitahan ang kakayahan nilang umakyat. May isa pang nagsabi na napakabilis tumakbo ng tribong kanibal kahit sa patag na lupa, kaya pa rin nilang manghuli at pumatay ng tao. Ipinaliwanag naman ni Han Feng ang gamit ng pader ng lungsod. Noong huling umatake ang tribong kanibal sa Hanyang City, 12-dosenang ape men ang nagtangkang umakyat sa pader, pero hindi man lang nila nahawakan ang pader bago sila mapatay ng aming mga mandirigma. Napabuntong hininga ang mga tao mula sa Hunting Alliance. Napakataas ng ganitong uri ng pader. Hindi namin kayang itayo ito. Hindi pa rin kami makakatakas sa pangangaso ng tribong kanibal. Agad namang nagsalita si Shaman Shu. Kapag sumali kayo sa Han Tribe, pangungunahan kayo ng pinuno tungo sa mas magandang buhay. Hindi lamang kayo magkakaroon ng matitibay na pader, kundi mabibigyan din kayo ng makapangyarihang sandata upang may pagtanggol ang inyong sarili laban sa kaaway. May isang kabataang nagtanong, talaga bang tatanggapin kami ng Han Tribe kapag pumunta kami rito? Saan kami titira? Ano ang kakainin namin? Kailangan ba naming magsaka? Medyo nagtaka si Han Feng. Sinusubukan niyang hikayatin silang sumali sa tribo, pero tila sila pa ang mas persegido. Ngunit mabilis niyang naunawaan na naniniwala ang mga alyansang ito sa Propacia na nakaukit sa mga batong tablet. Nang makumpirma nilang siya ang Diyos na nasa Propacia, nagkaroon sila ng lubos na tiwala at katapatan sa kanya. Bukod pa rito, kumanga rin sila sa lakas at kayamanan ng Han Tribe. Ang simpleng pagtatanim ng damo ay nagiging pagkain, may mga makinang naghahabi ng tela, at marami pang kakaibang kagamitan. Muling tinanong sila ni Han Feng kung handa silang sumali sa Han Tribe at sabay-sabay na lusubin ang pugad ng tribong kanibal. Nang marinig ito ng mga miyembro ng survey team, napaisip silang mabuti. Gusto talaga nilang sumali sa Han Tribe kahit para lamang sa kaligtasan, ngunit ayaw nilang lusubin ang tribong kanibal dahil napakalakas ng kalaban. Gayunpaman, nang maalala nilang bahagya ng natutupad ang Propacia sa mga batong tablet, pinili pa rin nilang magtiwala kay Han Feng. Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang kagustuhang sumunod kay Han Feng at talunin ang tribong kanibal. Tumayo si Han Feng at masiglang sinabi, "Hindi tayo lumalaban para sa mga Diyos o para lamang sa ating sarili. Lumalaban tayo upang ang ating mga anak at magiging apo ay makalaking ligtas, walang takot sa gutom, lamig, o pagpatay ng kaaway. Pangungunahan ko kayong lahat tungo sa huling tagumpay." Naantig ang puso ng lahat sa kanyang mga salita. Itinaas ni Han Feng ang kanyang kamay bilang hudyat upang tumahimik ang lahat. Dahil sumasang-ayon kayong lahat na sumali, pag-usapan natin ang paglilipat. Sabihin ninyo sa akin, ilan ang populasyon ng bawat alyansa. Isa-isang nagulat ang lahat, ngunit dahil hindi pa kailanman nagsagawa ng maayos na census ang mga alyansa noon, magulo ang kanilang mga ulat. Sa huli, maingat itong pinagsama-sama ni Han Feng. Napag-alaman niyang ang dalawang alyansang tribo ay wala man lamang tunay na pangalan. Isa lamang silang grupo ng mga tribong nagsama-sama, at hindi nila lubos na nauunawaan kung ano talaga ang isang alyansa. Ang terminong ito ay likha ni Han Feng para sa kaginhawaan ng pamamahala. Binigyan niya sila ng pansamantalang mga pangalan. Ang unang alyansa ay naninirahan sa hangganan ng mataas na kagubatan at ng mga damuhan. Tinawag ito na Plateau Forest Line. Ang alyansang ito ang may pinakamalaking populasyon, mga 2,400 katao, na binubuo ng humigit kumulang 16 na maliliit na tribo. Bawat tribo ay may mga 150 katao. Pangunahing kabuhayan nila ay pagpapastol ng hayop. Mayroon silang mahigit 600 kulay abong ligaw na asno sa talampas, na resulta ng maraming taong pag-iipon, at humigit kumulang 1,800 alpaka na iba't ibang kulay, na pangunahing pinagkukunan nila ng karne, gatas, at iba pang produktong hayop. Bukod pa rito, mayroon din silang halos 200 ngos. Ang alyansang ito ay mahusay sa pag-aamo ng mga ligaw na hayop, ngunit hindi ganoon kalakas sa labanan. Gayunpaman, marami silang alagang hayop at magagaling silang mangangabayo. Umaasa sila sa taktika na, kung hindi kaya ang laban, tumakas, kaya hindi sila lubos na nalipol ng Cannibal Tribe. Tinawag sila ni Han Feng na Three Livestock Alliance. Ang ikalawang alyansa ay mas kaunti ang tao, mga 1,600 na binubuo ng 11 maliliit na tribo. Halos kapareho rin ang average na populasyon ng Three Livestock Alliance. Naninirahan sila sa hangganan ng talampas na damuhan at ng timog na kabundukan. Pangunahing kabuhayan nila ay pangangaso, at kakaunti lamang ang kanilang alagang hayop. Kabilang sa kanilang hinuhuli ang saiga antelope, bighorn sheep, alpaca, at ligaw na asno.
Ang alyansang ito ay pangunahing nanghuhuli ng Bighorn ship. Tinawag sila ni Hanfeng na Bighorn Alliance. Mayroon silang mahigit 200 ligaw na asno na resulta ng paghahalo ng lahi at kalakalan sa Three Livestock Alliance. Matapos ang pagbubuod, nalaman ni Hanfeng na ang dalawang alyansang ito ay binubuo ng kabuoang 37 tribo na tumutugma sa bilang ng mga tao sa survey team. Bawat tribo ay may isang pinuno. Ang kabuoang populasyon ay humigit kumulang 4,000 katao. Mayroon silang mga 900 ligaw na asno, halos 200 moose, at humigit kumulang 1,800 alpaka. Ang dalawang alyansang ito ay itinuturing na malalakas. Kung sasali sila sa Han Tribe, tinansya ni Hanfeng na ang kabuoang populasyon ng Han Tribe sa taong ito ay aabot sa 20,000. Walang eksaktong sensus ang Hanyang City, ngunit tinatayang may humigit kumulang 5,000 katao. Ang bagong lungsod ay may mahigit 7,000 katao noong unang itinayo. Sa mga nakaraang buwan, dahil sa pag-absorb ng mga manggagawa mula sa mga kalapit na tribo, lumampas na sa 10,000 ang populasyon, at tinatayang nasa 11,500 katao, hindi pa kasama ang mga alipin. Kung idaragdag ang dalawang alyansang ito, tiyak na lalampas sa 20,000 ang populasyon. Kung isasama pa ang Ling Tribe at ang mga tribong manggagawa sa timog ng bagong lungsod, mas lalo pa itong lalaki. Tinanong ng isang miyembro ng survey team si Hanfeng kung kailan sila maaaring lumipat. Sinabi ni Hanfeng, hindi ngayong taon, dahil kulang pa ang pabahay. Hindi pa nga natatapos ng mga tao sa bagong lungsod ang kanilang sariling mga bahay, lalo na pa ang magpatayo para sa inyo. Kaya plano ni Hanfeng na ilipat sila sa unang bahagi ng susunod na tagsibol, kapag natunaw na ang nyebe. Bibigyan siya nito ng 1 taon upang maghanda, magtayo ng pader ng lungsod, at magpatayo ng mga bahay. Bukod pa rito, matatapos din ngayong taon ang mga proyekto sa konstruksyon sa Hanyang City. Sa susunod na taon, makakapagpadala ng tao para tulungan silang magtayo ng bagong lungsod. Sa susunod na taglamig, magkakaroon na sila ng ligtas na pader, maiinit na bahay, at masaganang pagkain. Tinanong ng isang batang pinuno, itinuturing ba kaming mga tao na ng Han Tribe? Pareho ba ang mga karapatan namin sa iba? Sumagot si Hanfeng, kapag sumang-ayon kayong sumali, bahagi na kayo ng Han Tribe. Kahit nasaan ka man, pareho ang iyong mga karapatan. Bukod dito, nangako si Hanfeng na ibibigay sa kanila ang lahat ng supply na mayroon ang Han Tribe, at magpapadala ng isang pangkat ng mga sundalo upang turuan sila ng wikang Han at mga karakter na Han. Ang pangkat na ito ng mga sundalo ay kailangang marunong ding ipagtanggol ang sarili. Kapag may masamang intensyon ng kabilang panig, maaari rin silang tumakas pabalik at magulat. Matapos mapagkasunduan ang lahat, sabay-sabay silang kumain at uminom bilang pagdiriwang. Kinabukasan, bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang mga miyembro ng survey team na abala sa paghahanda ng mga supply ay hindi pa nakakaalis. Ang ulan ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magpahinga, ngunit ang malakas na buhos na ito ay nagdala ng sakuna sa Northern Survey at Reconnaissance Team. Si Dui at ang iba pa, sa paggabay ng mga lokal, ay tumawid sa pinagtagpuang ilog at nagtungo pahilaga sa mga kabundukan ng talampas. Noong nakaraang gabi, nakatagpo sila ng makakapal at madidilim na ulap. Malapit ng umulan kaya humanap sila ng masisilungan. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng kuweba, ngunit sa loob nito ay pugad ng mga ligaw na lobo. Mabuti na lamang at marami sila at armado ng mga pana, palaso, at crossbow. Mabilis nilang nilipol ang buong kawen ng mga lobo at sinakop ang kuweba. Nang gabing iyon, napakalakas ng ulan dahil sa mataas na altitude. Nakakatakot ang kidlat. Naranasan nila ang isang thunderstorm sa talampas. Ang kulog at kidlat ay yumayanig sa langit, at pati ang bundok ay tila nanginginig. Maraming kidlat ang tumama sa bundok na kanilang pinagtatagwan. Sa loob ng kuweba, may mga batong nalalaglag mula sa itaas. Pakiramdam nila ay maaaring gumuho ang kuweba anumang sandali. Biglang may nakapansin na tila humuhupa ang tubig ng ilog. Hindi siya makapaniwala. Sa ganitong kalakas na ulan, dapat tumataas ang ilog. Ngunit nang pumunta siya sa bakana ng kuweba upang tingnan, agad nagbago ang kanyang mukha. Hindi ito pag-urong ng ilog kundi malinaw na pag-angat ng bundok.